Mga ka-crypto, napansin nyo ba na parang may kakaibang hangin na umiikot sa market nitong mga nakaraang araw? Parang tipong may paparating na malakas na alon at ang tanong ng lahat ay simple. Para kanino ang alon na yan? At ngayon, lumalabas na ang sagot ay walang iba kundi si XRP. Oo mga ka-crypto, may nagsasabing XRP era is officially starting. Bakit nga ba? Ito ay sapagkat meron pong malaking digital billboard sa Times Square ang naging spark. Isang napaka-bold or napakatapang na pahayag mula sa mismong kumpanyang may hawak sa kanyang ecosystem. At yan po ay si Ripple. Pero ang billboard na iyon ay higit pa sa advertisement. Ito po ay mensahe. Mensahe na dapat nating pag-isipan bilang mga traders, investors, at bilang mga tao na naghahanap ng malinaw na direksyon sa crypto market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang mahalagang ibig sabihin ng Times Square billboard. Ayan, kapag isang corporate project ang naglabas po ng billboard sa Times Square, hindi po ito simpleng display. Ayan po yung ipinakitang larawan dito ni Ginong Amonix na nagpapakita sa billboard ng Ripple. Ayan, Ripple, nakalagay dito ay Payments Custody Stablecoin. Ayan. Ang bawat segundo ng exposure sa lugar na ito ay napakamahal. Kaya kapag si Ripple ay naglagay po ng malaking digital billboard ng kanyang pangalan, produkto at saka vision, dito pa talaga sa isa sa pinakamahalagang media hubs sa buong mundo. Ibig sabihin, malinaw ang mensahe. Hindi na sila nagtatago. At kung bakit nag-react ng mabilis ang community ni XRP, ay kasi lumabas ito sa panahon kung kailan po tumataas ang interest ng mga institutions sa ginagawa ni Ripple. Kaya para po sa atin na nasa market, ang ganitong galaw ay parang isang signal flare sa langit. Hindi ito pang newsfeed lamang. Ito po ay pang positioning. Kumbaga sa chess, hindi ito unang galaw ng pawn. Ito ay paggalaw ng rook o knight, mga pirasong may tunay na strategic value. Pinost po ng crypto expert na si Amonix ang imahe or image dito. At sinabi niya, Times Square just turned into Ripple Square. At kasunod po nito ay ang pangungusap na nag-viral. At ito po ay XRP era is officially starting. Kaya bakit nga ba ito tumagos? Yan, tumagos po ito dahil marami sa mga traders at XRP followers ang matagal nang naghihintay ng mga galaw na visible, public at hindi lang press releases. At itong billboard ang naging simbolo ng confidence ng Ripple sa sarili po niyang ecosystem. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ng billboard na may pang-institutional na direksyon si Ripple? Kung titignan po natin ang nakalagay sa billboard, hindi po basta marketing slogan. Ang naka-highlight ay 3 produkto. Yan po ang payments, custody at saka stablecoin. Ang 3 ito ay hindi pang retail hype. Ang 3 ito ay institutional services. Kaya unahin po natin sa payments. Ito po ang pinaka-core ni Ripple mula pa noong una. Cross-border, mabilis, low cost, walang masyadong friction. Ito ang dahilan kung bakit malakas si XRP sa narrative ng real utility. Hindi lang price movement, meron pong use case. Pagdating naman dito sa custody, ito naman ang pinakamahalagang area na hinahawakan ng mga institutions. Kasi kung hindi po secure ang hawak nila, walang gustong pumasok. Ang institution ay katumbas po yan ng malalaking pera. At kapag institution ang kausap mo,
kailangan mo ay regulatory ready, enterprise grade, at saka mission critical systems. Dito po pumapasok ang Ripple Custody Solution. At ang stablecoin naman ay ito naman ang bagong haligi. Ang stablecoin ni Ripple na RLUSD ay lumakas simula pa noong late 2024. Bakit nga ba mahalaga ang stablecoin? Mahalaga po ito kasi ito ang bridge asset na ginagamit ng maraming financial firms para umiwas sa volatility habang umiikot ang value sa digital economy. Kung may sariling stablecoin si Ripple, ibig sabihin kompleto na sila sa supply chain ng digital finance. Yan ay ang value entry, value movement, at value settlement. Kung titingnan po natin ang tatlong ito bilang pillars, malinaw po ang mensahe. Si Ripple ay bumubuo ng rails at si XRP ay ang train. At kapag may infrastructure, may movement. Kapag may movement, may demand. Kaya bilang mga traders at investors, yan po ang gusto nating makita. Hindi lang mga salitang walang laman, kundi tools na ginagamit ng totoong mga kumpanya. Ano naman ang saysay ng public displays para sa market psychology? Sa crypto, may dalawa pong uri ng signal. Yan po ay ang hidden institutional signals at ang public confidence signals. Ang billboard po sa Times Square ay nasa pangalawa. Hindi ito pinapalitan ang mga corporate contracts, pero pinapalakas po nito ang narrative. At tandaan po natin sa crypto, ang narrative ay ito po ang nagdadrive or nagdudulot ng momentum. Kung ikaw po ay ordinaryong investor na nag-iisip kung bakit relevant ang isang billboard, tandaan mo ito. Kapag isang kumpanya ay willing pong magpakita ng brand at saka strategy po niya sa one of the most expensive ad spaces on earth, hindi yan desperate move. Confident move po yan. Ibig sabihin, alam niya kung anong hawak niya at alam niya kung saan siya papunta. Kaya ang epekto po nito sa market ay psychological at saka strategic. Psychological kasi napapaalala nito sa mga tao na sa XRP ay may ecosystem na higit pa sa speculation. Strategic kasi pinapaabot po nito ang mensahe sa mga hindi pa crypto native. Yan po ay ang mga bangko, fintech companies, at saka institutional desk. Ibig sabihin, Ripple is not speaking to degens. Ripple is speaking to future partners. Yan. Ngayon ay bakit naman po napakahalaga ng role ni XRP sa ecosystem ni Ripple? Ito po ang fundamental. Maraming cryptos ang may narrative, pero hindi po lahat may enterprise utility. Dito po lumalabas si XRP. Siya po ang native settlement asset ng Ripple system. Siya po ang ginagamit para mag-move ng value across networks at super bilis. At dahil dito, ang cost per transaction ay halos negligible. Kaya marami pong investors ang humahawak kay XRP kahit sa panahon ng uncertainties or walang kasiguraduhan. Hindi dahil sa magic, kundi dahil sa utility. At kapag nag-grow ang ecosystem na may utility, hindi po maiiwasan ang pagtaas or pag-increase sa demand. Kung mapapansin po ninyo, maraming produkto ni Ripple ay nakakonekta kay XRP. Yan ay ang payments equals XRP ledger. Ang custody ay yan naman po ay ang assets connected sa ecosystem. Pagdating naman po sa stablecoin ay ito naman ang gateway papunta sa liquidity ng XRP. Dahil dito may malinaw na direksyon ang paglago ng asset. Hindi po ito vague na wait and hope. Ito ay use case driven demand. Kung may nakikipag-deal si Ripple sa bangko, ayan, kapag may nakikipag-deal po kay Ripple sa mga bangko,
payment institutions o financial organizations, hindi po marketing lang ang nangyayari. Ito po ay adoption pipeline. At kapag may adoption pipeline, ang una po ninyong tatamaan ay hindi ang hype, kundi ang sustained demand. Ano naman ang implikasyon nito para sa market at syempre para po sa atin? Sa crypto, may dalawang klase po ng bulls market. Yan po ang retail-led at ang institutional or institution-driven. Ang una ay pansamantala. Ang pangalawa ay mas matatag. Kaya kung titignan po natin ang galaw ni Ripple ngayon, halatang gusto nilang nasa pangalawang kategorya. Ang Times Square billboard ay hindi pang retail hype para magpataas po ng presyo sa loob ng ilang araw lamang. Ito po ay pang-positioning para sa ecosystem. Para ipaalala sa mundo na we are here, we are ready, and XRP is not a meme. Yan, kung tayo po ay mga holders, traders, o mga nag-aabang ng entry point, kailangan po nating i-evaluate hindi lang ang mga charts, kundi ang direksyon. Kapag ang isang kumpanya ay gumagalaw sa high visibility environments habang pinapalakas ang institutional infrastructure, kadalasan ang price action ay sumusunod lang sa fundamentals na unti-unting kumikilos sa background. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung ako po ang tatanungin kung ano ang ibig sabihin nito sa malayong panahon, simple lamang po. Kapag ang isang ecosystem ay may produkto, may customers, at may visibility, nagkakaroon ng momentum. Ang momentum na ito ay hindi po instant. Hindi ito parang pump event. Ito ay parang pag-build or paggawa or pagpapatayo ng highway. Kapag tapos na ang kalsada, sasakyan at sasakyan po ang dadaan. At sa mundong ito, ang sasakyang ito ay walang iba kundi si XRP. Kaya mga ka-crypto, bago kayo mag-decide kung bababa kayo o sasabay, tingnan po ninyo kung ano ang pinapakita ng market. Hindi hype ang billboard na ito. Ito po ay confidence. Sa crypto, ang confidence ng mga builders ay mas mahalaga kaysa sa galaw ng kahit sinong influencer. Kaya ang tanong, ready ka bang sumakay sa highway bago ito mapuno? At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.